Malaki ang ngiti ni Nicole habang naglalakad siya patungo sa isang table. Tulak-tulak niya ang lagayan ng mga pagkain. Nililibot niya ang lahat ng table kung saan nakaupo ang mga malalaki, mayayaman at sikat na mga tao. Sobrang saya ni Nicole dahil isa iyong oportunidad dahil halos lahat ng kilala sa bansa ay naroon, maski kilala sa ibang bansa. Madalang lang iyong mangyari sa isang katulad niya, kaya't napakaswerte niya, pati na rin ang mga kasama niya. Nasa isang event siya na ginaganap sa isang malaking mansyon. Isa siya sa crew ng catering. Nakapunta naman siya sa isang malalaking event, pero kakaiba iyon ngayon. Grabe! Ang daming mga artista at models ngayon, girl! Nakita ko yung mga idols ko! Halos mapunit na ang ngiti ni Ina, isa sa kanyang mga katrabaho. Sinalubong sila nito nang makabalik sa lamesa ng mga pagkain. Malaki pa rin ang ngiti ni Nicole na tumango. Nilibot niya ang tingin sa paligid at nakita nga niya ang ibang mga idols niya. Oo nga, Ina. Napakaswerte natin. Mismo! Naku, sana naman ay pwede tayong makapag-picture sa kanila kahit saglit lang. Mukhang hindi yata pwede. Hoy, kayong dalawa! Anong tinutunga-tungangan niyo dyan? Kumilos na kayo! Nakakahiya! Biglang saad ng kanilang manager na nasa gilid kaya agad silang napatayo ng tuwid. Nakita ni Nicole na palihim na umirap si Ina. Kahit kailan talaga. Napaka-epal. Hayaan mo na. Tara na at tapusin na natin tong trabahong ito. Nagpatuloy si Nicole sa pag-serve ng mga tao sa paligid. Hindi na lamang niya pinapansin ang sinasabi ng manager. Ayaw niyang may puputol sa kasiyahan niya ngayon, lalo pa at nakakausap niya ang ibang mga iniidolo niya. Hindi pa talaga nagsisimula ang totoong party, lalo pa at hindi pa pinapakilala ang may-ari ng mansyon na ito. Dumarating pa ang mga bisita. May mga gusto ng wine kaya agad niya itong binibigyan. Hanggang sa dumating ang oras na nagsalita na ang host ng party. Ngunit napahinto si Nicole sa pagsaserve nang marinig ang pangalan ng mag-asawang hindi kailanman akalain na maririnig at muling makikita. Yun ang ina at ama ng lalaking gustong-gusto niyang makita. Let's welcome Mr. Brian Falcon! Malakas na saad ng MC. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Nicole nang marinig ang pangalan ng lalaking miss na niya. Ang lalaking mahal na mahal niya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin sa hagdanan at doon nakita ang lalaking hindi niya inaasahang naroon. Napako siya sa kanyang kinatatayuan at sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Sobrang laki ng pinagbago ng lalaki. At mas lalo itong gumwapo. Nagsalita ito sa harapan ng lahat na tila proud na proud. Nalaman ni Nicole na celebration iyon ni Brian dahil marami itong na-close na deal. Ngunit hindi siya makapag-react dahil gulat na gulat pa rin siya. All I want to say is... Napahinto si Brian sa pagsasalita nang magtama ang kanilang tingin. Nanlaki naman ang mata ni Nicole at mas lalong nagwala ang kanyang puso. Nakita niya kung paanong dumilim ang mukha ng lalaki at kumunot ang noo. Naibagsak ni Nicole ang hawak-hawak na baso ng wine. Gumawa ng ingay ang pagkabasag na yon kaya lahat ay napatingin sa kanya. Dahil sa nangyayari ay gusto na lamang niyang magpalamon sa lupa. Ngunit paano nga ba siya napunta sa ganoong sitwasyon? Sa sitwasyong nangungulila siya kay Brian. Ano ba ang nangyari kung bakit sila nagkahiwalay? Tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Brian at Nicole. Seryosong nagbabasa si Brian ng document na pipirmahan niya nang tumunog ang kanyang kulay pink na cellphone na nakalapag sa kanyang lamesa.
Kumunot ang kanyang noo nang makita ang pangalan ng kanyang kaibigan. Yes, Jordan. Bungad niya nang sagutin ang tawag. Brina, I need your help. Sagot kaagad ni Jordan sa kabilang linya. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Brian. I didn't thought you miss me so much, babe. Gagawa ka pa ng dahilan para makausap ako. Don't worry. I'll come home and eat you. Ew! Yak, Brina! Hindi tayo talo! Nakakadiri! Malakas na sigaw ni Jordan, kaya't natawa siya. Grabe ka ha! Makayak ka sa akin! Isang Becky si Brian, kaya Brina ang tawag ng lahat sa kanya. Ayaw niya ng tahong kasi gusto niya ng talong. Pero kahit ganon, ay alam niyang hindi siya papatulan ng kanyang kaibigan dahil tunay na babae ang type nito. At saka hindi rin niya ito papatulan dahil ayaw niyang patulan ang isang kaibigan. Nasisihan lang siyang biruin ito, lalo pa at mabilis itong mapikon. Brina, huwag mo na muna akong asarin ngayon. Seryoso itong sasabihin ko. Bakas ang iritasyon sa boses ni Jordan. Tumikim naman si Brian ngunit nakangisi pa rin. Anong sasabihin mo? Kailangan ka ngayon ni Royce. Dahan-dahang nawala ang ngisi sa labi niya at agad na kumunot ang noo. Kaibigan nila si Royce. Ilang araw na itong walang paramdam sa kanila. Bakit? Anong nangyari kay Royce? He is broken and he needs someone to be with. Di ako makakapunta dahil nandito ako sa France. Next week ba ako makakauwi? What? Break na sila ni Dina? How come I didn't know? Tanong ni Brian. Oo, at saka paano mo malalaman kung puro lalaki inaatupag mo? Napairap siya dahil sa sinabi ng kaibigan. Well, tama naman ito. Puntahan mo na si Royce. Fine, where is he? I'll send you the address. Wait. Hinintay niya ito ng ilang segundo. Maya-maya pa ay may dumating na text ni Jordan at noong mabasa ay nanlaki ang kanyang mata. What the hell? Squatters area? No, yuck! I will not go there. Huwag kang maarte, Brina. Kailangan mong puntahan si Royce dahil baka magpakamatay pa yun. No, ako pa yata mamamatay kung kapag pupunta ako doon, no? Mabaho doon, malikabok, mausok, at masikip katulad ko. My skin will be ruined. That place is dirty. Brina, ano? Uunahin mo pa yung kaartihan mo kesa ang kaibigan natin? Ikaw kaya uunahin kong patayin kung di ka pupunta doon. Talagang galit na yata si Jordan. Kung nasa harapan lamang niya ito, ay nasakal na siya. No! Hindi ako pupunta sa lugar na yun. Over my dead, gorgeous body, I will tell your boys that you have a lot of girls. Putol nito sa kanya. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Brian. Ang mukha niya ngayon ay parang nasusuka. Stop! Sige na, Brina. Gusto mo bang mamatay yung kaibigan natin, ha? Umirap siya at nagbuntong hininga. Fine, pero kapag nakita ko yung tang-inang niyan na masaya, I will kill him. Tinawanan lang siya ng kaibigan bago pinatay ang tawag. Gusto niyang magwala dahil isa iyon sa pinakaayaw niyang puntahang lugar. Pero wala siyang choice. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nasa kotse. Patungo na siya sa squatters area kung saan nagmumukmok. Pero hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit doon gustong manatili ni Royce. Ang yaman-yaman nito. Nicole! Nicole, lasan ka? Isang malakas na sigaw ang nagpabulabog sa buong kabahayan nila Nicole. Napapikit siya ng mariin dahil mukhang masisira na naman ang araw niya. Nasa kusina sila ng kapatid, kumakain ng merienda. Wala ang mga magulang nila dahil may trabaho. Biglang nagsisi si Nicole na iniwan niyang nakabukas ang pintuan ng kanilang bahay. Mukhang makakapasok ang bruha at guguluhin na naman sila. Tama nga siya dahil hindi nagtagal ay pumasok na ang napakaingay niyang kaibigan, si Jessica. Nakangiti ito at naiirita siya. Mukhang may dala na naman itong chismis.
Hi Nicole! Good afternoon! Masayang bati nito habang naglalakad papasok. Hi Sansen! Bati rin nito sa kanyang kapatid. Hi Ate Jessica! Nakangiti namang pabalik na bati ng kanyang kapatid. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano na naman ang kailangan mo dito, Jessica? Nandito ka lang nung isang araw Grabe ka ha? Parang ayaw mo na sa akin dito Talaga? Umirap ito saka kumuha ng pagkain sa lamesa. Gusto niya itong bulyawan dahil ginugulo siya nito palagi. Wala siya ngayon sa mood, lalo pa may nakaaway na naman siya sa kanyang trabaho. Bakit ka na naman nakasimangot, Nicole? Siguro may nakaaway ka na naman no? Umirap siya rito at hindi na sinagot. Bigla itong natawa kaya't sinamaan niya ito ng tingin. Sinasabi ko na nga ba babaeng babae ang pangalan mo pero umasta ka parang tatalunin mo pa yung mga lalaki Mahilig kang makipag-away. Hindi ko na kasalanan na gusto ako ng mga lalaking gusto nila. Wala nga akong interes sa mga tang-inang yun. Ano ba yung ginawa mo? Puno ng interes na tanong ni Jessica. Sinuntok niya ate. Black tuloy yung nakuha ng mga yon. Si Sansen na ang sumagot. Humagalpak naman ng tawa si Jessica, kaya't mas lalo siyang nairita. Bakit pa kasi pinagseselosan siya ng mga pangit na yon? Wala nga siyang ginawa. Gusto na nga lang niyang ingod-ngod ang babaeng iyon dahil pinagtulungan siya. Ano ba talaga ang ginagawa mo dito, Jessica? Kung chismis yan, wala akong panahon dyan. Umuwi ka na lang, mas mabuti pa. Palagi ka na lang nandito. Wow. Hindi naman halatang ayaw mo ko. Oo, ayokong nandito ka. Ngunit tinawanan lang siya ng kaibigan. Nandito ako kasi nabalitaan ko na may bagong lipat sa katabi ninyong bahay. Pogi raw, mukhang may lahi. Saan mo naman nalaman yan? Kalat na kalat kaya sa buong baryo. Halos lahat yata ng babae dito ay gustong matanaw ang fafang yun. May bagong lipat nga sa katabing bahay nila. Nakita niya ang lalaki noong umuwi siya ng hating gabi galing trabaho. Pogi nga ito at mukhang may lahi. Pero ang ipinagtataka niya ay nakakotse ito. Nasa squatters area sila. Mukhang mayaman ito pero bakit ito tumitira sa ganoong lugar nang gaya sa kanila? At sa kinabukasan ay hindi na niya nakita pa ang kotseng sinasakyan nito. Kaya't inisip na lamang niya na baka renta. Noong isang araw lamang ito lumipat at hindi niya akalain na kalat na sa buong lugar kaagad. Pero ano pa ang ine-expect niya? Puno ng tsismosa at tsismoso ang kanilang lugar. Na kapag may bago ay malalaman kaagad ng lahat. Nakita ko ngang meron. Ano? Nakita mo? As in, guwapo? Ano? Totoo bang pogi? Oo, mukhang foreigner. Mas lalong nagliwanag ang mukha ni Jessica at nagtanong pa. Hindi niya na ito sinagot at nagpatuloy na lamang sa pagkain na parabang wala siyang naririnig. Dahil sa sobrang pangungulit sa kanya ni Jessica, ay natagpuan na lamang ni Nicole ang sarili na nasa harapan na ng katabi nilang bahay. Hindi siya tinigilan nito, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumama. Para silang may hinahanap sa loob dahil sa kaibigan niyang sumisilip sa loob ng bahay. Hiyang-hiya si Nicole dahil pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay nila. Pero mukhang walang pakialam si Jessica. Ano ba kasi talaga ang ginagawa natin dito, Jessica? Pinagtitinginan na tayo. Umalis na tayo. Sandali lang, gusto ko lang makita yung lalaki. Dapat ay may pagmamayabang ako sa mga tsismosong malalandi. Sinamaan niya ito ng tingin. At nakikipagpaligsahan ka pa? Gusto mo ng suntok? Halika na. Hinawakan niya ang braso ng kaibigan at pilit na hinihila. Pero nagpupumiglas ito
dahil gusto nitong makita ang kapitbahay. Stress na si Nicole dahil ano na naman kaya ang nakain ni Jessica para maging ganon. Habang nasa ganoon silang posisyon ay biglang bumukas ang pintuan. Napahinto sila habang nagkatingin ang dalawa. What do you want? Masungit na boses ang narinig nila. Dahan-dahan nila iyong nilingon. Nanlaki ang mata ni Nicole sa gulat nang makita ang lalaking nakatira sa bahay. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Gulong-gulo ang buhok nito at malalaki ang eye bags na parabang hindi natutulog. Napalunok na lamang si Nicole sa kahihiyang nangyari. Nahuhuli pa talaga silang naninilip doon. Halos ayaw nang dumaan ni Nicole sa harapan ng bahay na yon dahil sa nangyari. Halos suntukin na niya ang kaibigan noong makalayo sila sa bahay na yon. Pero ang walang hiya ay nakangiti lang na parabang nanaginip. Sobrang hiyang-hiya siya noong makaharap ang lalaki. Hindi niya alam ang idadahilan, lalo pa at natulala lang si Jessica sa lalaki na parabang nakakita ng anghel. Ang sinabi na lang niya ay napadaan sila at hindi alam na meron palang nakatira. At dahil sa pagkataranta ay hindi na siya nakapagpaalam at mabilis nang hinila ang kaibigan paalis doon. Diyos ko, hindi niya inakalang mararanasan pa niya yon. Talagang hindi na iyon mauulit dahil masasapak niya na si Jessica. Ngayon ay pababa na si Nicole ng jeep. Kagagaling lang niya sa trabaho at gabi na. Wala nang masyadong tao sa paligid at dadaan pa siya sa mga eskinita. Hindi naman siya takot dahil sanay na siya at saka kilala na siya roon. Alam niyang hindi siya gagalawin. Habang siya ay naglalakad sa hindi kadilimang eskinita ay kumunot ang kanyang noo nang meron siyang marinig na ingay sa madilim na parte. Hindi niya sana iyon papansinin dahil baka magjowa lamang iyon na nag-aaway. Tulong! What are you doing? Let me go, you freaks! Napahinto si Nicole nang marinig ang isang baritonong boses na humihingi ng tulong. Agad siyang tumingin sa madilim na parte kanina. Hindi niya masyadong maaninag pero kita niya ang bulto ng mga tao. May 2 taong nakahawak sa braso ng isang malaking tao. May isang lalaking nasa harapan nito. Nagsalita ang nasa harapan. Tumahimik ka! Walang makakarinig sa'yo dito! Kaya ibigay mo na ang mga pera mo sa akin. Kung hindi... Kung hindi ano? Putol ni Nicole habang naglalakad papalapit sa mga ito. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang bag. Tuluyan na niyang naaninag ang mga taong iyon. Agad niyang nakilala ang mga walang hiyang kumorner sa isang lalaki. Isa ang mga ito sa mga siga roon at nangu-hold up ng mga hindi taga doon. At madalas niya rin silang nakakaharap. Sino ka namang... Napahinto si Marco nang tuluyan siyang maaninag. Nakita niyang bumakas ang kaba sa mukha ng 3, dahilan para mapangisi siya. Nicole? Mukhang hindi na kayo nagtanda sa huli nating pagkikita, Marco. Talagang masahol pa rin kayo sa aso. Nicole, huwag kang makialam dito. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan, Marco. Hindi ako katulad mo na walang konsensya. Umalis na kayo o makakatikim kayo sa akin. Ha? Marco, tara na. Baka hindi na tayo makalakad kapag papatol pa tayo. Kinakabahang saad ni Joseph. Umiling naman si Marco, saka siya masamang tiningnan. Hindi dapat tayo natatakot sa walang hiyang babaeng yan. Babae lang yan at mag-isa. Kayang-kaya natin siya. Mas lalong napangisi si Nicole dahil katulad noon ay ganoon pa rin ang sinabi nito pero wala pa rin silang binatbat sa kanya. Maya-maya ay sumugod sa kanya si Marco na agad niyang iniwasan. Sinuntok niya ito sa muka kaya agad itong bumagsak sa semento. Binitawan ng 2 pang lalaki ang lalaking naka-corner at sinugod siya. Napangisi na lamang si Nicole at hinintay ang 2.
Hindi naman nagtagal ay nakahandusay na ang tatlo sa semento at namimilipit sa sakit. Minasage niya ang pulsuhan habang nakatingin sa mga ito. Mukhang hanggang salita lang talaga ang tatlo. Mga hambog, wala naman pala talagang palag pagdating sa kanya. Tumingin siya sa lalaking na corner ng tatlo. Nakatulala ito sa kanya, kaya kumunot ang kanyang noo. May itsura ito, as in, sobrang gwapo, kaya medyo napatulala din siya. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong kagwapong lalaki at mukha pa itong mayaman. Okay ka lang? Napahinto si Nicole sa paglapit dito nang bigla itong tumili. Oh my gosh! Nanlaki ang mata niya nang tumakbo ito papalapit sa kanya, saka siya niyakap ng mahigpit. OMG! Thank you! Thank you for saving me! You are an angel! Nakatulala na lamang siya nang humiwalay ito ng yakap sa kanya. Malaki ang ngiti nito na tila masaya. Bakla ka? Dahan-dahang nawala ang ngiti ng bakla at napalitan ng pagtaas ng kilay. What? Did you expect na lalaki ako? Agad namang natauhan si Nicole at bahagyang napaatras. Sorry, hindi kasi halatang bakla ka. Umirap ito at hinawi ang imaginary hair na ikinangiwi niya. Well, sorry to burst your bubbles, but I am into guys. Napakagat na lamang siya ng labi dahil mukhang mas babae pa ito na gumalaw kesa sa kanya. Medyo boyish kasi siyang manamit. Umiling na lamang siya dahil ayaw niyang makipag-away. Sayang lang ang lalaking nasa kanyang harapan. Guwapo pa sana. Mukhang habulin ng babae, kung hindi lang ito bakla. Bakit ka ba nandito, ha? Sa itsura mo mukhang di ka naman taga rito. At lalo mukha ka pang galing sa mayamang pamilya. Oh, alam mo ba kung saan ang address na ito? Kumunot ang noo ni Nicole habang tinitingnan ang address sa cellphone nito. Mas lalong kumunot ang noo niya nang makita ang pamilyar na address. Oo, alam ko to. Bakit? Oh, pwede mo ba akong samahan? Ayoko nga. Ano ka? Maswerte? Niligtas na nga kita eh. But, sige na. Kaya mo na yan. Aalis na ako. Pinulot niya ang bag na nasa lapag, saka tinalikuran ang lalaki. Naglakad na rin siya paalis sa eskinitang iyon. Wait, sandali. Hindi ko alam ang pasikot-sikot dito eh. Baka mawala ako. Mukhang sumusunod sa kanya ang lalaki. Hindi ko na problema yan. Malaki ka na. Kaya mo na yan. But, what if someone might harm me again? Gamitin mo yung katawan mo at kamao mo. Kaya wag mo na akong sundan dahil mas lalo ka lang mawawala. Sa totoo lang ay tama naman talaga ang lugar na tinatahak nilang dalawa. Ang address na pinapakita sa kanya ng lalaki ay ang address ng kanilang kapitbahay. Iyong bagong lipat na ayaw niyang makita. Pero ayaw niyang magkaroon ng responsibilidad lalo pa at hindi niya ito kilala. At isa pa, hindi mataas ang kanyang energy na makipag-communicate at halubilo sa mga tao. Tama na iyong mga taong nakakasama at nakakasalamuhan niya sa kanyang trabaho. I'll pay you. Agad na napahinto si Nicole nang marinig ang sigaw ng lalaki. Dahan-dahang tumaas ang gilid ng kanyang labi, lalo pa at mukha siyang pera. Anong sabi mo? I'll pay you. Magkano? Will 5,000 be enough? Seryoso ka ba? Why? Hindi ba enough yon? Then, will 10,000? Sandali. Hindi yan ang ibig kong sabihin. I mean, seryoso ka na ba na 5,000 ang ibibigay mo? Sobrang laki ng 5,000. Parang more than half ng sahod niya every quincenas. Tapos sasabihin pa nito na 10,000 na parabang wala lang iyong perang iyon sa kanya. Hinugot niya ang wallet sa bulsa saka bumunot ng 5 asul na bills.
Nanlaki ang mga mata ni Nicole nang iabot nito iyon sa kanya. Seryoso ka talaga? What? Malaki? It's not like malaki. Kaya kunin mo na to at samahan mo na ako. Napailing na lang si Nicole. Oo nga pala, mayaman ito at hindi nito problema ang pera. Kinuha niya ito dahil ayaw naman niyang tanggihan. Sayang naman yung pera. At sa kawalan ng libre sa panahon ngayon, magagamit pa niya ito sa kanilang mga bayarin. Pagkatapos niyang tanggapin iyon ay tumalikod na siya at agad na ikinasunod ng bakla. Tahimik lang silang naglalakad, palinga-linga ang lalaki. Mukhang hindi ito sanay sa lugar. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa mismong street kung saan sila nakatira. May mga iilang mga kapitbahay silang nasa labas pa kahit gabi na. Ang iba ay nagtitinda ng barbecue at balot at ang iba naman ay nag-iinuman. Napalingon sa kanila ang ilan dahil sa kanyang kasama. Kumunot ang noo ni Nicole nang dumikit sa kanya ang lalaki. Sinamaan niya ito ng tingin pero hindi ito nagpatinag kaya't hinayaan na lamang niya. May tumawag sa kanyang mga kapitbahay at tinanong kung jowa ba niya ang lalaki. Mukhang magiging issue na yon sa kanilang buong barangay. Nagpretend na lang sila na hindi niya narinig ang mga yon dahil alam niya na hindi siya titigilan. Looks like they all know you ah. Siyempre, dito ako nakatira. What? Dito na tayo. Putol niya rito at huminto. Napahinto rin ito at napatingin sa bahay na nasa kanilang harapan. Nalukot ang mukha nito na parang hindi nagugustuhan ang nakikita. This is the house? Oo, at ito ang mismong address na yan. Kumatok ka na lang sa pintuan. Mukhang nariyan naman sa loob yung hinahanap mo. O paano, alis na ako ah. Sandali! Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy ng naglakad patungo sa bahay niya. Medyo nagulat pa siya nang makitang nasa harapan ng pintuan si Jessica na nakangangang nakatingin sa kanyang likuran. Hindi na lang niya ito pinansin at pumasok na sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang mama niya na paakyat ng hagdanan. Mukhang matutulog na ito at mukhang tulog na rin ang tatay at kapatid niya. Nagmano muna siya bago nito itinuro ang kusina. May pagkain sa lamesa, kakainit ko. Maghapunan ka na. Tumungo siya roon at kumain. Ngunit nakailang subo pa nga lang siya nang biglang pumasok si Jessica na may kung anong tingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Sino yun ha? Boyfriend mo? Gago, ang gwapo niya! Malakas na saad niya nang makaupo sa harapan nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Baka marinig nila mama at akalain na meron nga akong boyfriend. Sino nga yung gwapong fafa na kasama mo? Nagpasama lang yon dahil hindi alam yung address. At saka binayaran niya ako kaya win-win. At saka, huwag kang umasa sa lalaking yun. Dahil mas babae pa sa akin yun. Bakla yun. Ano ang ginagawa mo dito, Jordan? Inis na tanong ni Brian sa kaibigan. Nakakapasok lang niya sa kanyang opisina. Nakauwi na pala ito galing ibang bansa ni hindi man lang nagsabi. Grabe namang bungad yan, Brina. Hindi mo ba ako na-miss? Kunwaring nasasaktan ito nang makaupo sa kanyang harapan. What do you need, Jordan? Busy ako. Mamaya mo na ako landiin. Oh well, I just want to know how Royce is doing. Napahinto siya sa pagbabasa ng papeles, saka tumingin sa kaibigan. Agad niyang naalala ang itsura ni Royce noong buksan nito ang pintuan ng bahay. Mukhang hindi na nito naaalagaan ang sarili. Malalaki ang eyebags nito na para bang hindi natutulog. Nag-usap silang dalawa at nalaman niyang niloko ito ng kasintahan. Gusto niya itong pabalikin sa Maynila at tulungan, ngunit gusto nitong mapag-isa.
Medyo natatakot siya na baka magpakamatay ito. Ngunit sinabi ni Royce na hindi naman daw nito iyon gagawin. Kaya wala siyang nagawa kundi hayaan ito at umuwi na lamang sa Maynila. Grabe, nakakatakot talaga ma-in love. Baka mas malala pa abutin ko nito. Nakakakilabot. Yakap-yakap ni Jordan ang sarili. Why don't you visit him? Ayoko no. Baka pagkaguluhan pa ako ng mga babae dyan. Filingero, walang papatol sa'yo dito. What? You're just saying that because you like me. I like boys, pero kung ikaw lang naman, ew, lupa. Ano? Abat, just get out of here, Jordan. I'm busy. Fine, aalis na ako. Pero gusto ko lang malaman mo na pinapauwi ka na ng mami mo sa inyo. She wanted you to date girls, she referred. Natutuwang saad ni Jordan. Napahinto siya sa ginagawa at napahilot sa sentido. Mukhang hindi pa rin titigil ang mami niya sa pag-arrange ng dates para sa kanya. Hindi pa rin ito tanggap ang kasarian niya and it's making him angry. Ayaw niya sa mga babae. Kailan pa nito mauunawaan iyon? Mukhang hindi titigil ang mami mo. Mukhang mas gusto talaga niya na maging tunay kang lalaki. Pues kailangan kong gumawa ng paraan para matigil yung ginagawa niya. Well, may plano ako. If you want to. What is it? Mas lalo itong ngumisi. If I were you, I would find someone to pretend to be my girlfriend. Talagang titigil na ang mami mo pag ganun. What? I would never! Sa tanang buhay niya, hindi niya maisip na magkaroon siya ng girlfriend. Kahit pa pagkukunwari lamang iyon. Kahit nai-imagine niya ay nasusuka na siya. Yan lang pag-asa mong nakikita ko. If you don't want to, okay, aalis na ako. Akmang tatayo ito nang pigilan niya ito. Napangisi itong tumingin sa kanya. So, saan tayo magsisimulang maghanap ng tamang babae para sa'yo, ha? Biglang pumasok sa isipan ni Brian ang babaeng nagligtas sa kanya noon sa eskinita. Maganda naman ito at mukhang habulin ng lalaki. Kaso, mukha nga lang tomboy. Pero ayos na yun siguro. Malakas ang aura nito. No need. Alam ko na kung sino ang babaeng magpe-pretend bilang girlfriend ko. Isang malakas na katok ang nagpabulabog sa pagtulog ni Nicole. Ngunit hindi siya tumayo para buksan iyon. Antok na antok siya at gusto pa niyang matulog. Ate! Gising ka na! Boses iyon ng kanyang kapatid. Hindi sana niya ito papansinin dahil baka wala lang itong magawa kaya't ginigising siya. Ngunit hindi iyon tumigil. Inis siyang tumayo sa kama habang yakap-yakap ang isang unan. Binuksan niya ang pintuan at bumungad sa kanya ang kapatid na nakangiti. Ay, ano ba, Sansen? Bakit ka ba kumakatok? Rest day ko ngayon, oh. Di ba't sinabi kong, ate, nasa baba yung boyfriend mo? Sandaling natahimik si Nicole at pinaprocess ang sinabi ng kapatid. Nagsalubong bigla ang kilay niya. Boyfriend? Kaninong boyfriend? Sansen? Sa'yo, ate. Nasa baba, sabi ko sa'yo. Naghihintay sa'yo. Sandali. Pumikit siya ng mariin dahil inaantok pa rin siya. Boyfriend? Wala akong boyfriend, Sansen. Sino yung nasa baba, ate? Siya mismo yung nagsabi na boyfriend mo siya. Sino naman kaya ang lalaking iyon? Isa na naman ito sa lalaking nagkakagusto sa kanya? At talagang may lakas loob ito na sabihin na boyfriend niya. Naghilamos at nag-toothbrush muna siya bago bumaba. Nagsalubong ang kilay niya nang makitang nakatayo ang mga magulang niya kasama ang kapatid. Nakatalikod ang mga ito sa kanya kaya't hindi niya makita kung sino ang kaharap nila. Ano ang nangyayari dito? Mabilis na napalingon sa kanya ang pamilya at doon nakita niya
kung sino ang lapastangang lalaki na nagsabing boyfriend niya kuno. Napahinto siya at nanlaki ang mata nang makitang ang baklang iniligtas niya noong nakaraang linggo. Nahigit niya ang kanyang hininga. Akala niya hindi niya na ito muli pang makikita. Ewan ba niya pero palagi niya itong naaalala. Eto na ito ngayon sa harapan niya. Nakangiti at ayos na ayos. Sobrang gwapo ito. Ano ang ginagawa mo dito? Anak, hindi mo naman sinabi na meron ka na palang boyfriend na gwapo at mayaman. Nay, hindi. Ikaw talaga, Nicole. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang magtatago ng sikreto sa amin. Kung hindi ito pumunta ang boyfriend mo, ay hindi namin malalaman. Salubong ang kilay na saad ng kanyang ama. Tay! I will be the one to apologize, sir. Napalingon silang lahat sa bakla. Naglalakad na ito papalapit sa kanya. Kaya sinamaan niya ito ng tingin. Ngunit ngumiti lamang ito. Tumabi ang lalaki sa kanya, saka humarap sa kanyang pamilya. Hindi pa kasi namin napag-usapan na ipakilala ang isa't isa sa pamilya. Sadyang miss ko na siya, kaya hindi ako nakapagpigil na pumunta rito. I'm sorry. Mas lalong sinamaan ng tingin ni Nicole ang lalaki. Hindi siya makapaniwala sa mga pinagsasabi nito. Sobrang kapal ng muka. Ay, huwag kang humingi ng tawad, iho. Naiintindihan namin. Malawak ang ngiti ng kanyang ina na tila ay tuwang-tuwa. Hindi siya tuloy makapaniwala. Ma, pa, pwede niyo po bang iwan muna kami dito? May pag-uusapan lang kami saglit. Saad niya habang masama pa rin ang tingin sa lalaki. Agad namang sumunod ang pamilya niya at pumunta sa kusina. Noong tuluyang mawala sa paningin nila ang mga ito, ay muli niyang hinarap ang lalaki. Hoy baklang mayaman, anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman kung nasaan ako nakatira, ha? At ano itong sinasabi mong boyfriend kita? Nababaliw ka na ba? Magkakasunod niyang tanong habang nakaduro pa ito. Napahawak ito sa dibdib na parang nasasaktan. Grabe ka namang makatawag sa akin na baklang mayaman. Totoo naman, di ba? Kaya sagutin mo ang mga tanong ko. Nalaman ko ang bahay mo kasi katabi lang naman sa bahay ng kaibigan ko. And I'm sorry for saying that I'm your boyfriend. Sinabi ko lang naman yun para papasukin ako ng pamilya mo. And besides, I think they like me, even though I'm not your jowa. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, no? Umalis ka na dito. Akmang hahawakan niya ito para hilain palabas nang umatras ito. Wait lang, may favor ako, kaya nandito ako. Pagak namang natawa si Nicole at amused na nakatingin sa lalaki. Wow! Ang lakas ng loob mo, ah! Isang beses lang tayong nagkita pero umaakto ka na parang close tayong dalawa? Ha! Umalis ka na! No, please. Isang favor lang. Gago! Wag ako! Sa mga kaibigan mo na lang! Babayaran kita. Natahimik si Nicole dahil dito. Lumiit ang kanyang mata dahil mukhang alam nito kung paano siya kunin. Mukha kasi siyang pera. Sino ba naman ang hindi, di ba? Ano ba yung pabor na yan, ha? Ako na magde-decide kung tatanggapin ko. Tumaas ng bahagya ang gilid ng labi ng lalaki. I just want you to be my pretend girlfriend. Ano? Hindi siya makapaniwalang nakatingin dito. Ang akala niya ay bakla ito. Hindi ba dapat boyfriend? Bakit bigla-bigla itong gumagawa ng desisyon na ganon? At saka bakit siya pa ang napili? Baliw na ba ito? Muling napabuntong hininga ang lalaki. Yeah, it seems impossible for me to do that, but I need to. Hindi ako ina-accept ng parents ko sa kung sino ako. Palagi silang nag-a-arrange ng dates para sa akin. Sakaling magbago pa daw yung isip ko at ako. Pero hindi eh. I'm gay. So please Nicole, I want you to help me.
Sandaling natahimik si Nicole. Hindi niya akalain na hindi ito tanggap ng mga magulang. Pero hindi ba't ganoon naman talaga minsan ang mga mayayaman? Dapat hindi na siya nagulat pa. Ngunit nakaramdam siya ng awa at lungkot para sa lalaki. Alam niyang mahirap iyon at sobrang sakit. Mabuti nga at hindi ganoon ang kanyang mga magulang. Bakit ako, ha? Hindi pa nga tayo lubusang magkakilala eh. I mean, hindi mo ako kilala. Hindi ka dapat nagtitiwala sa akin kaagad. Nicole, I know you have a good heart. You saved me back then. So please, help me. Pagmamakaawa nito, napabuntong hininga siya dahil hindi niya alam ang isasagot. Magkano ang makukuha ko? Kung sakaling papayag nga ako. Lumiwanag ang mukha ng lalaki. 100,000 every month. Hanggang sa matapos. Seryoso ka? Yes, no? So ano, you're in? Napakagat ng labi si Nicole. Mas malaki pa ang perang iyon sa kanyang sinasahod sa isang buwan. At sa perang makukuha niya ay paniguradong giginhawa ang kanilang buhay. Makakapundar sila ng ari-arian at mababayaran ang lahat ng kanilang mga pinagkakautangan. Napakagat siya ng labi. Sasama ba ako sa'yo? Oo, but don't worry. Bibisita naman tayo dito. Paano ko naman malalamang hindi ka sindikato? Mahirap na at baka matagpuan na lamang ang katawan niya sa ilog na wala ng buhay. Natawa ito at kinuha ang wallet. May kinuha itong card at binigay sa kanya. Here's my card. You can research about my identity online. I'll wait for your decision tomorrow, ha? I'll be next door. Hindi siya nakasagot dahil gulat na gulat siya nang malamang CEO pala ito sa isang kumpanya. By the way, I'm Brian Falcon. But since I'm pretty, call me Brina. Are you okay? You look pale. Napalunok si Nicole habang nakatingin sa malaking pintuan ng mansyon ng mga magulang ni Brian. Kanina pa siya kinakabahan na para ba siyang totoong girlfriend ng lalaki, kahit hindi naman. Siyempre, first time pa rin niyang gagawin iyon kaya kinakabahan siya. Baka kasi mabuking sila. Talagang malalagot siya. Isang linggo na ang nakaraan noong pinuntahan siya ni Brian sa kanilang bahay. Kinabukasan niyon ay tinanggap niya ang alok nito, lalo pa at pagod na rin siyang magtrabaho at saka mas malaki pa ang perang ibibigay sa kanya ng lalaki. Noong gabing pumunta kasi ang lalaki ay nag-research nga siya at sobrang nagulat siya nang malaman na sobrang sikat pala ng business nito. Maski ang lalaki, hindi siya makapaniwala na ang ganong kayaman at successful na tao ay gusto siyang gawing pretend girlfriend. Parang nagkakandara pa siya sa kanyang posisyon. Sino naman siya para tumanggi, di ba? Noong tinanggap niya ay agad-agad silang umalis. Mabuti nga at pinayagan siya ng mga magulang. Iniisip pa rin ng mga ito na boyfriend niya ang lalaki. Pagkarating nila sa Maynila ay agad siyang pinaayusan ni Brian hanggang sa magmukha siyang tao. Nakitira din siya sa malaki nitong mansyon na hindi niya akalaing titirhan niya. Ersto Nicole. Nabalik sa ulirat ang dalaga nang may pumitik malapit sa mukha niya. Napakurap-kurap siya at napatingin sa lalaki. Ha? You are spacing out. Okay ka lang ba talaga? Kung hindi ay pwede naman natin tong hindi ituloy Sa susunod na lang. Hindi. Ituloy natin to. Kinakabahan lang ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay na ikinalaki ng mata niyang napatingin doon. Dinala nito iyon sa braso. Inangat niya ang tingin sa lalaki at agad na nagtama ang kanilang tingin. Sa hindi malamang dahilan ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may kung anong humahalukay sa kanyang tiyan. Napatulala siya rito.
Don't worry. Nandito ako to guide you. Act normal, and everything will be alright. Hindi makasagot si Nicole dahil nakatulala siya sa lalaki. Para bang ayaw na niyang tanggalin ang tingin niya dito. Are you both lovers done staring each other? Agad silang nagulat dahil sa boses na yon. Sabay silang napatingin sa gilid. Bumungad sa kanila ang isang hindi katandaan at napakagandang babae. Nakangiti ito sa kanila na parang tuwang-tuwa sa nakikita. Nakakapit ito sa lalaking katabi na kamukhang kamukha ni Brian. Seryoso itong nakatingin sa kanila. Mom, Dad. Bati ni Brian saka lumapit sa mga ito para bumeso. Napabitaw rito si Nicole at hinayaan ang lalaki. Nanatili ang tingin ng ginang sa kanya na tila ay sinusuri siya. Hindi naman iyong ginajudge siya. Muling tumayo si Brian saka inakbayan siya. Mom, Dad. This is Nicole, my girlfriend. Magandang araw po. Nakita ng dalaga kung paanong lumiwanag ang mukha ng dalawa at nagkatinginan. Kitang-kita ni Nicole kung paanong napangiti ng bahagya ang ama ni Brian na seryoso lang kanina. Oh my gosh! At last, nakita na rin kita! Masayang saad ng ginang saka lumapit sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang niyakap siya nito. Natuod siya sa kinatatayuan dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sumulyap siya kay Brian nang nginitian lang siya. Humiwalay ang ginang sa kanya at tiningnan siya na puno ng tuwa. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. You are so beautiful! Napakagat siya ng labi. Salamat po. Kayo rin po. Sobrang ganda. How old are you? Where did you live? Nag-aaral ka pa ba? Can you go shopping with me sometimes? Enough, Mom. You are scaring her. Biglang sabat ni Brian at marahan siyang hinila palayo sa ina. Nagulat pa siya nang hawakan siya nito sa bewang. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan, lalo pa at manipis lang ang tela sa dress niyang iyon. Natawa naman ang ginang. Oh, I didn't mean to. I'm sorry, Iha. Okay lang po yun. Why don't we go inside and have dinner, hon? Suhestyon ng asawa nito na sinang-ayunan ng lahat. Mahigpit ang kapit ni Nicole sa braso ni Brian habang naglalakad sila patungo sa dining area. Hindi na nga niya ma-appreciate ang buong mansyon. Mabuti na lang talaga ay hinawakan ni Brian ang kamay niya kaya medyo kumalma siya. Noong makarating sa dining area, pinaghila siya ni Brian ng upuan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagngiti ng dalawa habang nakatingin sa kanya. At noong nakaupo silang lahat, ay nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, ay tinatanong siya ng ginang na sinasagot naman niya ng may respeto. Mukhang tanggap na tanggap siya ng mga ito. You know what, Iha? I never thought that my son will bring a girl here. Akala namin hindi na mangyayari yon. Pero nandito ka na ngayon. I'm so happy. Talagang nagbago na ang anak ko. Puno ng sayang saad ng ina ni Brian. Ngumiti siya saka tiningnan si Brian na seryoso lang na kumakain. Ngunit kitang-kita niya kung paanong humigpit ang pagkakapit nito sa utensils. Mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ng ina. Ngumiti si Nicole saka hinawakan ang kamay ng lalaki. Natuod ito at gulat na napatingin sa kanya. Tiningnan lamang niya ang mga magulang ng lalaki. Isa pong mabuti at mapagmahalang anak ninyo. Swerte po ako na siya yung naging boyfriend ko. Tila nagustuhan ng dalawa ang sinabi niya dahil nagkatinginan pa ang mga ito nang may ngiti sa labi. Ramdam niyang nakatitig sa kanya si Brian, kaya tumingin siya rito. Tinaasan niya ito ng kilay dahil wala itong balak na umiwas sa kanya. Tumikhim ito at umiwas ng tingin.
Tumayo ang lalaki at nagpaalam na magsi-CR na hinayaan naman ng mga magulang. Bigla tuloy siyang muling kinabahan dahil iniwan siya ng baklang iyon doon. Nakita niyang tumayo ang ginang at naglakad papalapit sa kanya. Sinundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa makaupo ito sa kanyang tabi. Nakangiti ito at dumukwang sa kanya para mas lalong mapalapit. I know that what you both have is fake. Bulong nito na silang dalawa lang ang nakarinig. Nanlaki ang mata ni Nicole sa gulat at para siyang tinakasan ng kaluluwa. Po, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Kailangan pa rin niyang magpanggap. Hindi dapat malaman na totoo ang sinasabi nito. Heist, don't pretend anymore. Kilala ko ang anak ko at alam kong hindi siya papatol sa babae. Alam na alam kong binayaran ka niya para magpanggap bilang girlfriend niya para patigilin kami sa pag-set ng date sa kanya sa iba't ibang babae. Ma'am, hindi alam ni Nicole kung ano ang sasabihin. Ayaw niyang umamin dahil baka mabuking sila, pero mukhang alam na nga ng ginang ang kanilang plano. Aamin na ba siya? Pero baka magalit si Brian. I know that he paid you to act. But how about this? I will pay you 2 million. You will continue on what you're doing. Ma'am, ano pong ibig ninyong sabihin? What I mean is, ipagpatuloy mo ang pagpanggap bilang girlfriend niya. Pero gusto kong ma-inlove sa'yo ang anak ko. I want you to change him. To make him fall in love to a woman. Imposible naman po yata yung sinasabi ninyo. Sabi nga po ninyo, di ba? Hinding-hindi magkakagusto si Brian sa isang babae. I know you can do it. Think about money I will give you. Alam kong galing ka sa mahirap na pamilya. I'm not invalidating your life, but I want to help you. Malaki ang mababago sa buhay ng pamilya mo sa perang ibibigay ko. So, do we have a deal? Napaisip si Nicole. Tama ang ginang. Sobrang laki ng 2 million pesos. Maaari na silang makapagpatayo ng business at tuluyang mabago ang kanilang buhay. Idagdag pa ang ibabayad sa kanya ni Brian. Paldong-paldo na siya. Kalaunan ay sumang-ayon siya sa gusto ng ginang. Ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. Tatanggapin niya ang alok ng kung sino basta't kaya niya. Pero kaya ba nga niyang baguhin si Brian? Pero hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan. Pagkatapos nga ng dinner na yon, ay agad silang umuwi sa mansyon ni Brian. Masaya ito dahil successful ang kanilang plano. Hindi nito alam na may ibang plano na pala ang mga magulang nito. Simula sa araw na yon, sinimulan na ni Nicole ang paghulog ng loob ni Brian sa kanya. Nag-research siya kung ano ang gagawin at agad naman niyang nagets. Naging mabuti siya sa lalaki at naging mahinahon siya kahit silang dalawa lamang. At dahil palagi itong nasa opisina ng company nito, ay pinupuntahan niya ito at pinapadalahan ng lunch. Kaya parang kilala na yata siya ng mga employee roon. Nung una ay nandidiri pa si Brian dahil hindi naman daw niya kailangang gawin iyon, lalo pa. At hindi naman sila totoong magjowa. Pero katagalan ay nasanay na ang lalaki. Minsan pa nga ay inaaya siya nito na mag-dinner sa labas na para bang date iyon. At sa loob ng 2 buwan na trabaho niya, para mahulog sa kanya si Brian, ay napapansin niya ang pagbabago nito. Hindi na ito nandidiri sa tuwing magkalapit sila. At napapansin niyang panay ang hawak nito sa kanyang bewang. Sa tuwing nasa event sila. Na para bang ayaw na siyang bitawan ng lalaki. Pero successful naman ang ginagawa niya. 'Di ba? Nakikita niya ang pagbabago. So meaning, kaunti na lang ay bibigay na
si Brian. Magiging lalaki ito ng tuluyan. Naglalakad ngayon si Nicole patungo sa backyard kung saan ang pool area. Kakarating lang niya galing sa pagpapadala ng pera sa pamilya at nalaman niyang naliligo raw ito sa pool. Himala't hindi ito pumasok sa trabaho. Workaholic pa naman yon. Pagkalabas niya sa pintuan ay nakita niya itong lumalangoy. Ngumiti siya saka naglakad papalapit. Tila napansin nito ang paglapit niya dahil lumingon ang lalaki. Ang tagal mo naman. Medyo traffic. I told you. Sana pinayagan mo akong mag-drive. Natawa si Nicole dahil tinanggihan niya ang alok nito kanina. Kaya ko naman. Oh, bakit ka nga pala nasa work? Ngumisi ito. I want to have a date with you today. Natuod si Nicole sa kinatatayuan dahil sa sinabi ni Brian. First time nitong sabihin na date ang gagawin. Palagi nitong sinasabi na kakain lang sila sa labas. Hindi straight to the point. Brian, Wait for me to finish swimming. kumindat pa ito sa kanya bago sumisid sa pool. Nanatili siyang nakatuod doon dahil gulat din siyang hindi siya sinaway nito sa pagtawag sa totoo nitong pangalan. Gusto nito na Brina ang itatawag niya. Pero bakit parang natutuwa ito ngayon? Tuluyan na bang nabasag ang pagpipigil nito? Natauhan si Nicole ng ilang segundo ay hindi pa umaangat si Brian sa pool. Nanlaki ang mata niya at nilinga-linga ang tingin sa kabuuan ng pool. Brian? Ngunit walang sumagot. Agad na dumagundong ang puso niya sa kaba. Brian, huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi ako natutuwa. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala pa rin siyang nakitang bakas ni Brian. Mas lalo siyang kinabahan. Natatakot siya na baka kung ano na ang nangyari sa lalaki. Brian! Wala na siyang pakialam kung nakadamit pa siya galing sa labas. Mabilis siyang tumalon sa pool at sumisid. Ngunit hindi niya nakita roon si Brian. Habol ang kanyang hininga noong napunta na siya sa taas. Naiiyak siya dahil baka tuluyan nang nalunod ang lalaki. Akmang muli siyang sisisid nang may taong umangat sa harapan niya. Nagulat siya at muntik nang mawalan ng kontrol sa paglangoy nang may matitigas na bagay na pumulupot sa bewang niya. Habol ang kanyang hininga nang makita si Brian sa harapan niya. Tumaas ang dugo niya sa irita nang makitang nakangisi ito sa kanya. Hinampas niya ito sa dibdib. Walang hiya ka! Pinakaba mo ko! Ouch! That hurts I was just joking. Pues hindi magandang biro yon. Padabog niya itong itinulak at lumangoy papalayo sa lalaki. Ngunit nagulat siya nang hagipin nito ang braso niya saka hinila siya patungo sa gilid ng pool. Ano ba? Hindi natuloy ang sasabihin niya. Nag-isandal siya nito roon saka kinorner. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano ang ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Pilit niyang itinulak ang dibdib ng lalaki, ngunit hindi ito natinag. Para itong isang matigas na bato. Ano ba? I'm sorry. Napahinto si Nicole at gulat na tumingin sa lalaki. Seryoso itong nakatingin sa kanya na ikinakabog ng puso niya. Ano? I'm sorry for pretending that I was drowning. Akala ko matatawa ka, pero hindi pala. I'm sorry. Hindi ko na yun gagawin ulit, Nicole. Natulala siya habang nakatingin sa lalaki. Ang tanging naririnig niya lamang ay ang pusong kumakabog. Palagi iyong nangyayari sa tuwing nasa malapit ang lalaki at hindi niya alam kung bakit. Para siyang yelong natutunaw sa bawat tingin na binibigay ni Brian sa kanya. Nasa ganoon silang posisyong dalawa, walang nagsalita. Para bang may koneksyong humihila sa kanilang dalawa
na mas lalo pang magkadikit. Namalayan na lamang ni Nicole nang dahan-dahang lumalapit ang mukha sa kanya ni Brian. Hindi siya gumalaw at hinihintay lamang ang susunod na gagawin ng lalaki. Noong tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, ay mas lalong nagwala ang kanyang puso. Sobrang laki ng kanyang mata dahil hindi niya inaasahan na hahalikan siya ni Brian. Ngunit maya-maya pa ay dahan-dahang pumikit ang kanyang mata para damhin ang halik. Nung una ay hindi gumalaw ang kanilang mga labi, ngunit agad ding gumalaw ang labi ng lalaki na ikinatugon niya. Napahawak siya sa braso nito dahil sa hindi maipaliwanag na nararamdaman niya dahil sa halik na yon. Para siyang natutunaw. Maya-maya pa ay humiwalay ang labi ni Brian. Halos habulin niya ito, ngunit napigilan siya ng lalaki. Habol ang hininga niya habang nakatingin sa lalaki. Brian, bakit mo ako hinalikan? Hindi niya ito inaasahan. Akala niya ay hindi na iyon mangyayari pa. Hinawakan ni Brian ang kanyang pisngi. Nicole, I'm falling for you. Brian, I don't want us to pretend anymore. Can we do that? nagtagumpay siya sa plano. Nahulog nga ng tuluyan sa kanya si Brian. Nagbago ito dahil sa kanya. Ngunit hindi niya maitatanggi na maski siya ay nahulog na rin dito. Ang nararamdaman niya para sa lalaki na pinipigilan niya lang ay totoo. Hindi lang ito ang nahulog, pati na rin siya. Brian, Nagkakatotoo na ang feelings ko sa'yo. Can we make this official? napakagat-labi si Nicole dahil gusto ng puso't isipan niya. Gustong-gusto niyang maging boyfriend si Brian. Kinagat niya ang labi sa kadahan-dahang tumango. Agad namang napangiti si Brian at muli siyang hinalikan na agad din naman niyang tinugon. Parang sasabog na ang puso ni Nicole sa saya. Hindi niya akalain na magiging totoo ang lahat ng kanilang pagpapanggap. Simula sa araw na yon ay naging sila na nga ni Brian officially. Mas lalong naging sweet ang lalaki at nagugustuhan naman niya. Halos araw-araw na siyang kinikilig dito. Alam ni Nicole na may pinag-usapan silang dalawa ng ina ni Brian pero hindi na niya itutuloy pa ang plano nito. Kalilimutan na niya na may agreement silang dalawa. Wala na siyang balak pang kunin ang pera. Dumaan ang ilang araw ay mas lalong lumalim ang relasyon nilang dalawa ni Brian. Lahat ay nakapansin sa tuluyang pagbabago ng lalaki, maski ang mga kaibigan nito na si Royce at Jordan. Minsan nga inaasar sila ng mga ito. Wala na-fall sa kanya ang isang gay boss at hindi niya pakakawalan pa ang lalaki. Akala ni Nicole, wala nang sisira sa kanila. Ngunit isang araw, habang mag-isa lamang siya sa mansyon dahil nasa trabaho ang lalaki, habang naka-vacation ang mga katulong, ay biglang nagpakita ang ina ni Brian sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, lalo pa at alam niya na kung ano ang sadya nito sa kanya. Alam din niya na wala siyang takas. Ma'am, panimula niya habang nakatingin sa ginang na umiinom ng tsaa habang nakaupo sa kanyang harapan. Nasa sofa sila ng living room. Nilapag nito ang baso sa lamesa at ngumiti sa kanya. I'm here because I want to thank you so much for changing my son. Nagawa mo ng tama ang plano natin at naging tunay na lalaki si Brian. Congratulations! Ma'am, salamat po pero... Pero? Hindi ba successful ang plano? As far as I heard, he really do love you. Kayo na nga sa totoong buhay. Hindi po ganoon kasi... Then good. Successful nga ang plano natin.
Binuksan nito ang bag at saka kinuha ang isang tseke na pirmado na at may amount na naroon. Here's the payment. 2 million pesos. But I added a little more for your hard work. Thank you so much for doing your best. Napahinto si Nicole sa pagsasalita at natulalang nakatingin sa tsekeng hawak ng ina ni Brian. Sobrang malaking pera yon, pero napagdesisyonan niya noon pa na hindi niya ito tatanggapin dahil pinagsisihan niyang nakipagkasundo siya sa ina ng kanyang nobyo. Here, take it! Napakagat si Nicole sa labi saka umiling. Ma'am, hindi ko po. Ma'am, Gulat at sabay silang napalingon kay Brian, nakapapasok lang. Kunot na kunot ang noo nito habang nakatingin sa kanila. Agad siyang binundol ng kaba dahil baka narinig nga ni Brian ang lahat. Brian, son, I heard everything. doon na napatayo si Nicole sa kanyang kinauupuan at takot na nakatingin sa lalaki. Brian, pakinggan mo muna ako. Wala na akong dapat pakinggan pa. I heard everything. Tumawa ito ng mapakla saka tumingin sa kanya. Lahat pala ng pinapakita mo sa akin ay hindi totoo. You boy played so well. Brian, hindi. Tama na ang panluloko mo sa akin. Tangina, hindi na kayo naawa sa akin. Dapat pala, hindi ako naniwala sa'yo. Akala ko mahal mo ako. Brian, mahal kita. Totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Pakinggan mo muna. No, hindi na ako maniniwala sa'yo. Sa inyo. Son, Get out of my house. babe, pakiusap. Totoo ang mga sinabi ko. I am breaking up with you. Parang sumabog ang mundo niya nang sabihin iyon ni Brian. Parang hinati ang puso niya sa dalawa. Magkakasunod na tumulo ang luha ni Nicole. Umiling si Nicole. Hindi yan totoo. I am not liar. Like you, we are over. Get out of my house and never come back. Ayoko na makita ang mukha ng manloloko na kagaya mo. Pati rin ikaw, mommy. Humakbang ang ina ni Brian pero umatras ang lalaki. Son! Get out! Pareho silang nagulat sa malakas nitong sigaw. Wala silang nagawang dalawa kundi ang lumabas ng mansyon ng lalaki. Humagulgol ng malakas si Nicole dahil hindi niya akalaing matatapos lang ang relasyon nilang dalawa ni Brian nang ganon-ganon lang. Gusto pa sanang ibigay ng ina ni Brian ang tseke pero hindi na niya yon tinanggap. Ayaw niyang tanggapin ang rason kung bakit wala na silang dalawa ng lalaking mahal niya. Sa araw na yon ay tuluyan ng nasira ang masaya niyang buhay. Umuwi siya sa pamilya niya sa probinsya na lugmok at hindi na alam ang gagawin. Malaki ang ngiti ni Nicole habang naglalakad siya patungo sa isang table. Tulak-tulak niya ang lagayan ng mga pagkain. Nililibot niya ang lahat ng table kung saan nakaupo ang malalaki, mayayaman at sikat na mga tao. Sobrang saya ni Nicole dahil isa iyong oportunidad dahil halos lahat ng kilala sa bansa ay naroon, maski kilala sa ibang bansa. Madalang lang iyong mangyari sa isang katulad niya, kaya't napakaswerte niya. Pati na rin ang mga kasama niya. Nasa isa siyang event na ginaganap sa isang malaking mansyon. Isa siya sa crew ng catering. Nakakapunta naman na siya sa mga big events, pero kakaiba iyong ngayon. Grabe, ang daming mga artista at models ngayon, girl! Nakita ko yung mga idols ko! Halos mapunit ang ngiti ni Ina, isa sa mga katrabaho niya. Sinalubong sila nito nang makabalik sa lamesa ng mga pagkain. Malaki pa rin ang ngiti ni Nicole na tumango. Nilibot niya ang tingin sa paligid at nakita nga niya ang ibang mga idols niya. Oo nga Ina, napakaswerte natin. Mismo,
Naku, sana naman ay pwede tayong makipag-picture sa kanila kahit saglit lang. Mukhang hindi yata pwede eh. Hoy, kayong dalawa! Anong tinutunga-tungangan nyo dyan? Kumilos na kayo! Nakakahiya! Biglang saad ng kanilang manager na nasa gilid kaya agad silang napatayo ng tuwid. Nakita ni Nicole na palihim na umirap si Ina. Kahit kailan talaga. Napaka-epal. Hayaan mo na. Tara na at tapusin na natin tong trabahong ito. Nagpatuloy si Nicole sa pag-serve ng mga tao sa paligid. Hindi na lamang niya pinapansin ang sinasabi ng manager. Ayaw niyang may puputol sa kasiyahan niya ngayon, lalo pa at nakakausap niya ang ibang mga iniidolo niya. Hindi pa talaga nagsisimula ang totoong party, lalo pa at hindi pa pinapakilala ang may-ari ng mansyon na ito. Dumarating pa ang mga bisita. May mga gusto ng wine kaya agad niya itong binibigyan. Hanggang sa dumating ang oras na nagsalita na ang host ng party. Ngunit napahinto si Nicole sa pagsaserve nang marinig ang pangalan ng mag-asawang hindi kailanman akalain na maririnig at muling makikita. Yun ang ina at ama ng lalaking gustong-gusto niyang makita. Let's welcome Mr. Brian Falcon! Malakas na saad ng MC. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Nicole nang marinig ang pangalan ng lalaking miss na niya. Ang lalaking mahal na mahal niya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin sa hagdanan at doon nakita ang lalaking hindi niya inaasahang naroon. Napako siya sa kanyang kinatatayuan at sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Sobrang laki ng pinagbago ng lalaki. At mas lalo itong gumwapo. Nagsalita ito sa harapan ng lahat na tila proud na proud. Nalaman ni Nicole na celebration iyon ni Brian dahil marami itong na-close na deal. Ngunit hindi siya makapag-react dahil gulat na gulat pa rin siya. All I want to say is... Napahinto si Brian sa pagsasalita nang magtama ang kanilang tingin. Nanlaki naman ang mata ni Nicole at mas lalong nagwala ang kanyang puso. Nakita niya kung paanong dumilim ang mukha ng lalaki at kumunot ang noo. Naibagsak ni Nicole ang hawak-hawak na baso ng wine. Gumawa ng ingay ang pagkabasag na yon kaya lahat ay napatingin sa kanya. Dahil sa nangyayari ay gusto na lamang niyang magpalamon sa lupa. Napakagat siya ng labi at mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng mansyon na yon. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso at wala siyang pakialam kung nakasunod ang tingin ng lahat sa kanya. Ang gusto lang niya ay makalayo sa lugar na yon, malayo sa lalaking hindi niya inaasahan na muling makikita. Nang tuluyan siyang makalabas, ay napadpad ang kanyang paa sa isang hardin. Bilog na bilog ang buwan at malamig ang simoy ng hangin. Magkakasunod na tumulo ang luha ni Nicole habang nakatingin sa kawalan. Yakap-yakap niya ang sarili. Sobrang sakit ang nararamdaman niya ngayon. Akala niya ay nakamove on na siya. Akala niya ay hindi na niya muli pang makikita ang lalaking mahal na mahal niya. Akala niya ay nakalimutan na ng puso niya ang lahat, pero hindi pa pala. Naroon pa rin ang sakit at pagsisisi. Naalala tuloy niya ang panahong hiwalay na silang dalawa ni Brian. Halos hindi na siya makausap ng maayos. Ayaw na rin niyang kumain at lumabas ng silid. Nagmukmok siya roon at araw-gabi siyang umiiyak. May mga araw na sinusubukan niyang tawagan ang lalaki. Nagbabaka sakaling sumagot ito at kausapin siya. Ngunit hindi iyon kailanman nangyari. Tuluyan nga talaga siya nitong binitawan. Ilang buwan din siyang naging ganon hanggang sa na-realize niya na walang mangyayari sa buhay niya kung magmumukmok lang siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang sarili at sa pamilya niya.
Kaya't nag-apply siya bilang cater at natanggap naman siya. 2 taon na ang nakaraan mula noong pinaalis siya at naghiwalay sila ni Brian. Hanggang ngayon ay hindi niya maitatanggi na hindi nawala iyon. First love niya ang lalaki. Napabuntong hininga siya at pinunasan ang luha na ayaw pa rin tumigil sa pagtulo. Hindi na niya tuloy alam kung paanong bumalik doon. Mukhang matatanggal siya sa trabaho. Saan na naman kaya siya hahanap ng ibang trabaho kung sakali? Hindi pa naman siya nakagraduate ng college. Nagsisisi ka na ba sa walang hiyang ginawa mo? Natuod si Nicole sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang pamilyar, malalim at malamig na boses. Kilalang-kilala niya ang nagmamay-ari niyon. Muli tuloy tumulo ang mga luha niya. Malakas ang kabog ng puso niya, ngunit hindi niya ito hinarap. Ayaw niya itong makaharap dahil baka mas lalong bibigay ang sakit ng kanyang puso. Are you now regretting everything you did to me? Hindi makasagot si Nicole dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Napangiti siya ng mapakla sa kamarahas na pinunasan ng pisngi na napupuno na ng luha. Humarap siya rito at bumungad sa kanya si Brian na walang emosyong nakatingin sa kanya. Mas lalo talagang gumwapo ang lalaki, kaya't mas lalo siyang nasaktan. Mukhang maayos na ang buhay nito nang wala siya. Nanatili ang pilit niyang ngiti. Hi Brian, nice to meet you again. Mukhang gumanda lalo yung buhay mo ah. Huwag kang umakto na okay pa rin tayo. Oo nga naman pala. Congratulations sa success mo. Ang galing-galing mo. Don't act fake with me. By looking at your situation right now, mukhang di ka masaya sa buhay mo. Mukhang hindi guminhawa ang buhay mo. Nasaan na ba yung perang binayad sa'yo ni Mommy? Ubus na ba? Brian, ayoko makipag-away sa'yo. Aalis na ako. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa lahat ng ginawa mo sa akin? Ayaw mong maalala ang panloloko mo sa akin? Na ginagawa mo ang lahat para lamang sa pera? Brian, please. Answer me, Nicole. Nasaan ang pera? Tangina naman eh! Sigaw niya kaya't natahimik si Brian. Bumuntong hininga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Kung hinahanap mo ang perang binigay ng mami mo, hindi ko tinanggap yon. Kahit ilang milyon o bilyon pa yon. Oh, masaya ka na? Nanatili itong walang emosyong nakatingin sa kanya. Then, why are you crying? Nagsisi ka sa ginawa mo? You should be. Bakit ba nandito ka, ha? Bakit mo ako sinundan? Kahit kailangan ka doon sa party. Sa party mo. Para ipamukha sa akin na mas lalo kang naging successful? Habang nandito pa rin ako. Kumakayod para sa pamilya ko. Na kahit ilang taon nang nakaraan ay wala pa rin akong naabot sa buhay. Oo na. Aaminin ko. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko noon sa'yo. Nagsisisi na akong tinanggap ko yung alok ng mami mo sa akin. Dahil eto lang ako eh. Mahirap lang at nangangailangan ng pera. Oo, mukha akong pera. Nanatiling tahimik ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Mas lalo siyang umiyak. Magkakasunod ang kanyang hikbi. Pero sana, inalam mo rin ang totoo. Pero hindi ko nasasabihin pa. Para saan pa, di ba? Wala din naman ako mapapala eh. Tapos na. At siguro tama ka. Deserved ko ang lahat ng nangyayari sa akin. Kaya siguro hanggang ngayon naghihirap pa rin ako dahil sa panloloko ko sa'yo. Inangat ni Nicole ang tingin sa buwan. Sana nga, hindi ko na ginawa pa. Sising-sisi ako sa nagawa ko. At alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Muli niyang tinignan ang lalaki, saka ito nginitian ng mabait. Salamat pala sa pagmamahal na binigay mo sa akin noon.
Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Masaya ako na masaya ka na sa buhay mo. Napahigbi si Nicole ng pagkatalikod niya. Sobrang sakit pala talaga. Kaya akmang maglalakad na siya ng malayo nang magsalita si Brian. Who told you that I am happy right now? Dahan-dahang lumingon si Nicole sa kanya. Ano? Seryoso pa rin itong nakatingin sa kanya. Sino ang nagsabi sa'yo na masaya ako ngayon? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, I'm happy now dahil nakikita kitang nasasaktan pa rin. Do you think I'll be happy seeing you regretting what you did? Hindi ba dapat yan ang mararamdaman mo? Lugmok na lugmok ako at pinutol nito ang mga sasabihin niya. Hell no! Hindi ako magiging masaya habang nakikita kang umiiyak sa harapan ko. And dumb! Hindi ako masaya this past 2 years without you. Hindi ako naging masaya kahit isang beses lang. Nanlaki ang mga mata ni Nicole dahil sa gulat. Napaawang ang kanyang labi. Hindi makapaniwala sa mga sinabi ngayon ni Brian. Pero bakit? Akala ko ba ayaw mo sa akin? I thought so too. Galit ako sa ginawa mo. Pero hindi ko gustong mawala ka sa akin ng tuluyan. I thought kaya ko, pero hindi pala. Sandali. Ano ang nangyayari? Akala ko you hate me. Nagsimulang humakbang si Brian papalapit sa kanya. Nagsimula ring kumabog ang puso niya nang malaman. Lumalapit sa kanya ang lalaking mahal niya. I never hated you, Nicole. Namuo ang luha sa mata ng dalaga. Brian. Damn, I can't hate you. Kahit ano pang gawin mo sa akin. Brian, bakit biglang? Alam ko ang lahat. Napahinto si Nicole sa pagsasalita dahil sa gulat. Ano? Alam ko ang lahat. Mom told me everything. Sinabi niya sa akin na hindi mo tinanggap ang perang pinangako niya sa'yo. Na sinabi mong mahal mo ako, kaya ka umatras sa usapan ninyo. Brian? Hindi siya makapaniwalang sinabi ng ina nito ang totoo. Akala ba niya ay gusto lang nitong maging tunay na lalaki ang anak? I was still angry, but I understand. Pero bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko noon? Bakit hindi mo ako binalikan, ha? Ngumiti ito sa kahinawakan ang kanyang pisngi. Because I want you to live your life without me. Gusto ko munang makasama mo ang pamilya mo at maging masaya ka. Pero hindi ako naging masaya. Tangina! Hindi ako naging masaya sa 2 taon na yon. I know, and I'm sorry, but I promise myself that I will set you free. Pero sa oras na muli tayong magkikita, hindi ka na makakawala sa akin, baby. Muli siyang napahagulgol at mahigpit na niyakap ang lalaki. Hinampas-hampas pa niya ito sa dibdib. Ang daya mo! Ang daya-daya mo! I'm sorry, Nicole. I'm really, really sorry. Humiwalay siya sa yakap. Akala ko wala nang pag-asa. Tangina, mahal na mahal kitang bakla ka. Tapos, hindi natuloy ang sasabihin niya nang sunggaban siya ng halik ni Brian. Natuod siya sa kinatatayuan, ngunit agad ding tumugon sa halik. Para siyang dinuyan gamit ang napakalambot na dila. Miss na miss niya na ang lalaki. Sobra. Noong maghiwalay sila sa paghahalikan, ay naglapat ang kanilang mga noo. Titig na titig sila sa isa't isa at ayaw nang bumitaw. I'm sorry if nasaktan kita. I promise na hindi ko nagagawin yon. Never again. Come back to me, baby. Bumalik ka na sa akin.
Magkakasunod na tumango si Nicole. Ayaw na niyang pakawalan pa ang pagkakataon na yon. Pinangarap niya noon na magkabalikan silang dalawa ni Brian. Oo, babalik na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Brian. Mas mahal kita, Nicole. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Puno iyon ng pangungulila, pagmamahal at pagpapatawad. Sa buhay ay hindi palaging masaya. May lungkot din tayong mararanasan. Ngunit laging tandaan na kahit anong mangyari, marunong pa rin tayong magpatawad. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenovares,
Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Laquinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane,
Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo,
Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.